Kilala ang lungsod na ito sa yaman ng kasaysayan. Popular din dito ang mga nakakamanghang arkitektura, nagtataasang gusali at naggagandahang pasyalan. Isa sa pinakamaunlad na lungsod sa buong Pilipinas at may pinakamalaking kontribusyon pagdating sa populasyon. Ito ang lungsod ng Manila, ang capital city ng Pilipinas at kilala din sa bansag na Pearl of the Orient. Kapansin-pansin ang tila paglobo ng populasyon sa lungsod na ito, kaya di maiwasan ang pagbabago sa dati malinis, maaliwalas at magandang lungsod. Dahil dito, naging agaw atensyon sa marami nating kababayan, ang marurumi at mababahong kalsada. Baybaying naging tambakan na ng tone-toneladang basura, kalsadang naging bahagi na ng mga tindahan, at marami pang hindi magandang kaganapan. Kaganapang unti-unting sumisira sa karangalan ng mga Pilipino at pangalan ng bansang Pilipinas. Kaya naman naging prioridad na ng bagong pamahalaan ang paglilinis, pagbabalik sigla at disiplina sa unti-unti nang napabayaang lungsod. Ano-anong mga hakbang kaya ang ginagawa ng pamahalaan? Bakit ganun na lang karaming Pilipino ang nag-aabang dito? At ano-anong proyekto pa kaya ang aasahan ng taong bayan? Hey, what's up mga ka-SAYF TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong sisilipin ang 5 sa pinakamalaki at kamanghamanghang pagbabago sa lungsod ng Manila. Yan, ito po yung mga proyektong talaga namang inantabayanan ng marami nating kababayan mula umpisa hanggang sa makita ang resulta. Kaya naman samahan niyo po akong bisitahin at silipin ang 5 naglalakihang pagbabago sa Manila sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon. Pang-5 sa ating listahan ay ang Lagos Nilad Underpass na matatagpuan sa ilalim ng Padre Burgos Avenue. Araw-araw ay libu-libong taong dumadaan sa Lagos Nilad Underpass dahil ito ang nagsisilbing tawiran na nagdudugtong sa Manila City Hall at Intramuros. Ngunit naging agaw atensyon sa maraming pedestrian ang marumi, kabi-kabilang basura at pasikip na pasikip ng daanan. Daan ang nagmistulang tahanan na para sa maraming vendors at street dwellers. Kaya naman isa ito sa mga pinagtunang ayusin ng pamahalaan. At taong 2019 nang sinimulan na nga ang rehabilitasyon sa nasabing underpass. Nilinis, pinailawan, kinulayan at dinagdagan ng mga makabuluhang sining. Maliban sa mga nakaposting pulis, nilagyan din ng mga high-tech na kamera para mas masigurado pa ang seguridad ng mga dumadaan dito. Matapos lamang ang halos 1 taong rehabilitasyon, ang dati pinandidirihan at iniiwasang daanan, ngayon ay eto na ang bagong itsura. Animoy isang museo sa isang kilalang mall sa ganda ng mga detalye. Maliwanag, makulay at syempre nababagay sa modernong pamumuhay. Sino ba naman ang mag-aakala na sa loob ng ilang dekada ay mabibigyan ng bagong muka ang akala nating simpleng daanan lamang? Kung pabonggahan lang din naman ang labanan, tila di papatalo dyan ang Queen of the Bridges of Maynila. Ito ang Jones Bridge na matatagpuan sa distrito ng Binondo. Taong 1946 nang maitayo ang nasabing tulay. Ito'y matapos pasabugin ng mga Hapon ang orihinal na tulay noong World War II. Dahil sa mayamang storya at maraming alaala, kaya naman isa ito sa mga pinagmamalaking yaman ng lungsod. Siyempre, pag sinabing yaman, dapat pinahalagahan. Kaya gumawa ng hakbang ang pamahalaan na layuning maibalik ang orihinal na itsura ng nasabing tulay.
Taong 2019, nang umpisa ng rehabilitasyon sa Jones Bridge, nagsagawa ng paglilinis, bagong pintura, at pagbabalik pwesto sa ilang mahalagang ribulto. Talaga namang inantabayanan ng marami nating kababayan, hindi lang dito sa Luzon, kundi maging sa Visayas at sa Mindanao. Matapos lamang ang 2 buwang rehabilitasyon, ay eto na ang bagong bihis na Jones Bridge. Tulad ng Lagos Nilad Underpass, naging matagumpay din ang isinagawang rehabilitasyon dito. Dahil sa ganda ng naging resulta, kaya ang minsang tawirang dinadaan-daanan lang, ngayon ay nagmistulang tourist attraction. Kabi-kabi lang nagpapapicture, nagvi-video, at kung ano-ano pang gawaing nagpapahayag ng kasiyahan. Maliban sa Jones Bridge, layunin din ng pamahalaan na maayos at madagdagan pa ang mga tulay na tumatawid sa Pasig River. So mula sa Binondo, dumako naman tayo sa Ermita kung saan makikita ang mas pinagandang Bonifacio Shrine. Taong 2019 nang mag-trending ang park na ito sa social media dahil sa isinagawang inspeksyon ng lokal na pamahalaan, nasilip at nabunyag ang mga natatagong lihim ng dati maaliwalas na pasyalan. Akalain mong palengke sa dami ng mga nakapwestong sidewalk vendor. Ang parking dapat sana'y puno ng puno at halaman, ngayon ay naging mukha na ng korupsyon at kapabayaan. Naging usap-usapan pa nga ang pagkakataong napaka ng alkalde ang dumi ng tao. Sino swerte? Yayaman. O tain. Dahil sa mga nakakagulat na pangyayari, nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng isang massive clean-up. Una munang dinimolish ang mga illegal na tindahan. Binomba ng tubig ang maruruming sahig. Kudkud dito, walis doon. Tila naging abala ang lahat sa pagsasaayos sa naturang parke. At nang maging malinis na, ay agad naman itong tinaniman ng mga bagong halaman. Kinabitan ng maningning na mga ilaw, mas pinapogi ang mga bayaning nasa monumento at naglagay din ng mga karagdagang atraksyon. Siyempre, dapat sabay sa uso. Kaya naman maliban sa mga makabagong aparatos, tulad na lamang ng mga CCTV, nilagyan din ito ng libreng internet access. O diba? San ka pa? Ang dating maladivisoryang lugar, ngayon ay isa na sa mga Instagram worthy na pasyalan. Pero sabi nga ng ilan, aanin mo ang ganito kagandang pasyalan kung nakaka-stress naman ang mga daanan. Dito sa pang-4 sa ating listahan ay tsak na hindi lang Manila ang makikinabang sapagkat sa mga susunod na buwan ay magagawa na rin sa wakas ang pinakahihintay na proyekto ng maraming Pilipino. Ito ang Metro Manila Skyway Stage 3, ang babasag sa lumalalang traffic congestion sa mga naglalakihang kalsada tulad na lamang ng EDSA. Sa habang abot sa megit 18 kilometers, isa ang kalsadang ito sa mga proyektong mag-uugnay sa mga dambuhalang expressway na matatagpuan sa Timog at Hilagang Luzon. At inaasahang mapapakinabangan ng mahigit 55,000 na sasakyan kada araw. Tiwala naman ang mga gumagawa sa kalsadang ito na magagamit na ito ng publiko bago pa man matapos ang taong 2020. Pag nakumpleto ng nasabing proyekto ay asahan na ang mas mabilis at nakaka-relax na biyahe na mula sa mahigit 2 oras ngayon ay aabutin na lamang ng 20 minuto. Bukod sa ginhawang idudulot nito sa mga motorista, nakapagbigay trabaho din ang proyektong ito sa libu-libu nating kababayan.
Kaya naman sabay-sabay po nating palakpakan at pasalamatan ang lahat ng Pilipinong nagbabanat ng buto para may sakatuparan ang mga ganitong proyekto. At syempre, hindi naman makukumpleto ang vlog na ito kung wala ang pinakamaingay, pinakapinag-uusapan at ang talaga namang binabantayang proyekto, mapasupporter man o kritiko. Ito ang Manila Bay Beautification and Rehabilitation Project. Kabigha-bighani, ganito ang paglalarawan ng mga Manilenyo sa bagong bihis na Manila Bay. Isa ito sa mga kinikilalang natural na kanlungan ng mga sasakyang pandagat at isa rin sa may pinakamahusay na daungan sa buong Pilipinas. Subalit sa paglipas ng maraming taon, kasabay ang paglobo ng bilang ng populasyon, tila napabayaan na itong sikat na atraksyon. Isa sa mga dahilan kung bakit porsigido ang kasulukuyang administrasyon na pagandahin at ibalik sa dating sigla ang baybaying naging bagsakan na ng tone-toneladang basura. Taong 2018 nang sinimulan ang pagsasaayos sa nasabing lugar sa pangunguna ng DNR at mga opisyal ng iba't ibang kagawaran, nilinis, sinuyod at hinukay. Kabundok ng basura ang nahakot sa sinagawang massive clean-up. Matapos ang clean-up drive ay agad ding sinundan ng pagsasaayos sa sewage system. Nagtayo ng sewage treatment plant sa bahaging ito ng Baywalk para masala at mas malinis pa ang tubig na mapupunta sa dagat. Naging usap-usapan naman ang Beach Nourishment Project na kung saan tinambakan ng Dolomite Sand ang bahaging ito ng baybayin. Sa halagang abot sa megit 389 milyon pesos, binungkal at hinakot ang tone-toneladang Dolomite Sand na nagmula pa sa probinsya ng Cebu. Dadalhin at itatambak naman sa bahaging ito ng Manila Bay para magmistulang white sand tulad ng makikita sa mga sikat na atraksyon. Marami ang namangha, natuwa at nagpahayag ng suporta. Pero sa kabila ng magandang layunin, kabi-kabila din ang pambabatikos at pagtutol sa nasabing proyekto. Hindi pa man tapos ang ginagawang hakbang, ay talaga namang makikita na ang magandang resulta. Ang bahagi ng dagat na nagmistulang pasyalan ng mga basura, ngayon ay laman na ang mga dayong ibon at isda. So ano't ano pa man ang maging komento ng ilan, tila wala nang makakapigil sa adikayan ng pamahalaan na pagandahin at ibalik sa dating sigla ang kabiserang may pagmamalaki ng mga Pilipino. Para sa inyo mga ka-SFTV, ano nga bang masasabi nyo sa mga naipakita nating proyekto? I-comment na sa baba ang inyong mga salubin patungkol dito. Yun, so sa ngayon, yan lang po muna at samahan nyo po ko sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.